napakinggan na natin po yung unang guest natin, si Clee Lampitao. Ang second guest natin, dumating po siya dito sa UAE in 2003. Siya po ay isang HR professional and officer ng Filipino HR Group or PhilHR. UAE, nagkaroon pa lang sila ng assembly na doon kami last Friday. Siya po si Samira Jessie Quintilla. Samira, good evening. Magandang gabi po. Good evening po sa lahat ng mga followers ng FEME. At saka we've got few PhilHR po na nakikinig ngayon. Good evening po sa inyong lahat. Welcome to the program again. Yes. Kamusta ka? Mabuti naman. Hilo-hilo pa ng konti. Is it because mahirap ang trabaho ng nasa HR or because ikaw ay nag-aayuno or nagfa-fasting? It's both. Both actually. Kasi kakalipat ko lang ng bagong company ngayon, so sobrang busy. I've been working until 12. Thank you. I've been working like late night, tapos nagfa-fasting pa. So medyo mahirap talaga. Okay. I'm very much interested to know, how do you cope with ganitong sitwasyon? Kasi napaka-demanding ng isang trabaho na nasa HR. At the same time, meron ka ring sinusunod na paniniwala, katulad nga ng fasting sa Holy Month of Ramadan. How do you cope with this? I think I'm just a bit lucky kasi nga meron akong kasambahay na tumutulong sa amin. So she wakes up very early in the morning to prepare our food before, we started our fasting. Pero pagdating po sa work, mahirap ngayon siyang i-adjust kasi ito yung pinaka-peak season namin ngayon. So it's just a matter of faith lang talaga na kaya ko to. So minsan pag natitem ka na, kahit konting tubig lang. No, pag natapos mo yung buong araw na nagpasan mo yon, may fulfillment nga kasi may yung kaya mong, may prayer ka na kaya ko to, na alam ni Allah na susubaybayan ka. So umpisa pa lang ng araw mo, meron ka ng ina-utter na prayers that would carry you the whole day? Meron bang ganitong? Oo. Tough. Kasi maraming temptations, lalo na sa workplace ko. Mostly kasi ng mga colleagues ko, they don't fast. Either they're British or other European nationalities or Indians na hindi Muslims. So around, although they respect it, pero minsan naaamoy mo yung iniinit nila yung food, or minsan nakikita mo nagbibitbit ng coffee, or it's because I don't wear hijab, hindi nila ako alam na parang converted. Unconscious sila na So sometimes they will offer you, would you like tea, yung mga ganun. So mahirap talaga yung kailangan mo i-sustain na it's okay kasi hindi naman nila alam. Nandun yung forgiving kasi nga hindi nila alam nagpa-fasting ka. Okay. Ngayon, i-narrate mo nga, let's say, for today is August 9, Tuesday, yung around, let's say, 4 o'clock in the morning, hanggang nakita tayo kanina, anong ginawa mo? 4 o'clock? Meron kaming alarm kasi nga mahirap gumising sa madaling araw. Ano oras kayo gumigising pala? 4 o'clock. 4 o'clock talaga. So ready na yung nani ko, lahat ng food nandun na sa table. Lalabas kami niyan. Okay. Kakain. Ito ba yung zuhur tawag? Opo. Okay, sige. After nung first prayer. Okay. Tapos nun, so mga 15 minutes yun na eating time. So lahat, for example, if I'm taking medicine, so iniinom ko na yung medicine ko sa umaga. Tapos nun, after nung kain namin, we'll take rest for a while. Tapos kasi minsan, pag ako, yung hindi ako malinis, hindi ako pwedeng humawak ng Quran. So ang ginagawa ko is, nagbabasa po ako ng mga books tungkol po sa anything about Islam. Kung paano po mapabuti yung pagpapractice mo. Kasi ang dami-dami pa natin. Ang dami natin kailangan pang matutunan. The problem is that kahit converted ka na, it doesn't mean that you stop there. Kailangan pa rin yung continuous na studies kasi marami kang kailangang intindihin at matutunan tungkol sa Islam. Okay. So nagsuhur ka nung oras? Mga 4:30? 4 o'clock po yung kain namin hanggang 4:15. Tapos after that, may prayer. Pag nagtawag na po, hindi na po kayo pwedeng kumain. Pero di ba may wala pang sun eh. Hindi, may paano na po siya? Palabat, that's my understanding. Maybe Brother Isa can But that was my understanding na pag nagtawag na, nag-start na yung prayer, tapos na yung starting na ng fasting. So ibig sabihin, before nag 7 o'clock kanina, wala gabi, na.
Anong pinakalas na food intake mo? 4:15. 4:15. 4:15. So from the this year is the longest na kasi summer. Ramadan kasi nga longest summer tayo ngayon. Toughest. Oo. So masyadong mahaba siya. Kaya minsan nagmamigraine ka dahil nga dehydrated. Tapos curious lang baka gusto mo malaman ng mga anong kinain ninyo? What do you eat for breakfast? Kami mostly kasi kami soup, tapos vegetables, fish, at saka rice, or di kaya bread. Kasi ang nababasa ko, narinig ko, ang mga advice ng mga diet, mga nutritionist pala, is yung wala dapat masyadong sugar, parang kailangan na mga wheat base or at least a little bit of salty kasi para hindi maano yung blood pressure mo, hindi bumaba. Kasi pag sugar ka, uhawin ka raw yung energy mo. So anong kinain ninyo uli? Kanina nag-soup kami, soup, tapos meron kaming vegetable tsaka fish, tapos may rice. Tapos kumakain din kami ng dates kasi it will give you strength at least for the whole day. Okay, so yun ang pinakalas mo. Yun 4:15, di ba? Pinakal. Then ano ka nag-work? I work, my work starts at 8 a.m. Tapos ako ng 2. But it's because of the workload, hanggang 6 o'clock or 5 o'clock, nasa office pa ako. So ngayon, ano oras ka umuwi ngayon? Sorry. This time, umuwi ako ng mga 5 o'clock. Okay. Tapos nag-break kami ng fast around 7:15. Okay. Nag-break kami ng fast. So, pagka-break ng fast, we only drink water and dates first. Hindi namin ini-stuff yung sarili namin kaagad ng pagkain kasi magugulat yung body mo. So, water and dates, and then let it rest for few, maybe in an hour. So, mga dinner time around 7:30, 8 o'clock, then the normal dinner. Hindi yung parang wala ng umaga na hala, kain ka ng kain. Parang eat all you, parang... No, we don't do that. So, ibig sabihin, 12 plus 3, 15 hours ka? Walang tubig. Even water, no? Yes. Okay. So do you also carry was this like a rosary that you No, I don't. To sustain you as well? You know, di ba yung iba? Parang marami kasi ako nakikitang mga... With my workload, I have no time, to be honest with you, talaga to hold the debates and pray. Although sabi natin magko-commute ka, but with the people distracting around, hindi siya very... hindi siya magandang way ng prayer kung distracted ka rin. Parang nasasayang lang yung prayer mo. Wow. So, aside from reading some books or magazines or any materials that would equip you to deal with Ramadan, how else do you Before, when I was new, I used to study. Pumupunta po ako sa Islamic Center. Sister Wafa was my teacher before. Ang ini-encourage ko, Sister Wafa, ini-encourage, I always wanted to go back kasi nga it's been a while na hindi na ako nakabalik. Dahil nga doon sa busy work at saka yung lifestyle na talagang wala nang, alam mo yung marami na ka ng extracurriculars na minsan nakakalimutan mo ng, I have to go back pala doon. So I've just spoken with my husband, I think few days ago, saying, I think gusto kong bumalik sa Jumeirah kasi dati sa may Satwa yun at saka sa may Jumeirah. May Islamic Center sila kasi nga maganda siya. Ang dami-dami mo matutunan tapos ang saya na nakakakita mo yung ibang sisters mo doon. So maganda siya. So it's a good learning curve as well for you na mapalalim pa yung understanding mo sa Islam. Samir, ano bang kahulugan sa'yo ng Ramadan? Sa akin, it's more of forgiveness. Ito yung time kung saan hihingi ka ng tawad sa lahat ng, although everyday naman pwede kang humingi ng tawad, but this is the time na kailangan mong i-focus yung, intindihin mo kung bakit ba ako nandito? What's my purpose? Kasi lahat naman tayo ginawa for a purpose. So bakit ba? Kasi minsan pag sobrang busy mo sa work, to be honest with you, nakakalimutan mo yun. So pag may Ramadan, it will remind you na, oo nga pala, I have to go back to where I belong. Tapos iisipin ko, ano bang purpose ni Allah? Ba't niya ako kinonvert? Bakit ako nandito? So sa akin first is yung look back, yung the year na ano yung nagawa ko for my country at saka sa mga ka-fellow Filipinos ko, kung may natulungan ba ako, yung pamilya ko naging masaya ba. Tapos second thing sa akin ng Ramadan is sharing. Yeah, sharing of your knowledge, sharing of your goodwill. Kung meron ka man, kung sinuwerte ka man, you have to share that as well doon sa mga less fortunate. And then, it's time with family. Okay. Bago tayo mag-break, isang question. As an HR professional,
ano talaga mga rules ng HR on Ramadan timings or yung pagkain ng mga non-Muslim? Anong rule? It depends na, Art. If you're in the IFC or in the free zone areas, hindi kasi nila impose yung Ramadan timings. So, for us, free zone, yes, like, kung free zones. like Media City, Internet Ticom, City. all of those, hindi sila impose. So, ang rule niyan is they have to work on normal hours. Pero kung nasa federal ka like Dubai, it's imposed na they have to work less than 2 hours. So as an HR professional, you have to implement that. It depends on where are the offices. So magva-vary siya. Tapos din, nagsisend out din ako ng memo to everyone saying that this is the time na August is Ramadan timings. Please make sure na pag nag-hit kayo ng food, be considerate with others with regards to drinking. So may binibigay kaming memo na how to observe and to be considerate during Ramadan time. So, kung merong nag-violate, anong kapatawaran nito? Wala kaming memo rin. sanction. Wala. It's just, kinakausap na namin sila, ini-inform lang na, kasi hindi siya against the policy. It's more of humanity kung paano mo i-consider yung ibang tao. So, we'll just remind them na, it's, you're here in a Muslim country, so you have to observe the rules and then be considerate with others. Pero wala po kaming sanction or any penalty kasi wala po siya sa policy. Free zone ba kayo? Marami kasi kaming branches eh. Like me, I'm sitting in the IFC, but it's because I'm a Muslim. Kailangan nilang i-impose sa akin yung, kasi nagpa-fasting ako. Pero yung mga non-fasting na mga empleyado, they have to work 8 hours. So yun ang patakaran ng internal yon ng company namin. So kaya pala to mga free zone. Kaya naalala ko nag-work ako sa Media City. Bukas yung mga mga kainan. Restaurants, pero may lang mga dividers. Sabi ko okay to I mean tuloy pa rin yung transaction ng mga businesses pero yun lang may tabing. Divider lang yung mga sa building number 7 sa Media City. So ganun pala yun. Pero kung sa labas ka na, sa Shakeside Row, wala na talaga. Mahirap talaga. Take away na lang, di ba? Yung mga... At saka patago pag kumain. Kasi mahirap na. Ayun po. Sa mga tagapakinig, yun po ang pangalawang guest natin, si Samira Jessie Quintilla, isang HR professional at nandito sa UAE since 2003. Kung meron na po kayong gustong tanungin sa kanya or ipaabot sa kanya, mag-post lang po kayo sa Facebook ng Filipino Excellence Middle East or sa Filipino Rhythm Dubai 103.8 or mag-text po kayo sa 4001. Babalik po kami.